Sige po, bago muna tayo umupo, kamayan mo muna yung mga katabi mo ng pinagpala ka ng Diyos. Ayan, praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen. Sige po, ay isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. At maraming salamat po on behalf of Pastor Wendell sa patuloy na pagsuporta na binibigay niyo po dito sa ating church service. Ako po yung naniniwala, ito po yung magsisilbing malaking pagpapala sa buhay po natin, sa bawat isa po sa atin. Amen? So as we continue to share the Word of God sa buhay ng bawat isa na narito, right now, we're going to witness again the Word of God. Kasi po naniniwala ako na ang salita po ng Panginoon, hindi lamang po ito informational, kundi ito ay transformational. Kumbaga ito po ay makakatulong sa atin para mag-transform ang ating pamumuhay. Amen? At ganun din ay magbabago yung ating perspective at pati na rin yung the way we see to the Lord. Amen? So fasten your seatbelt, ihanda ang ating puso't isipan. Ayan, so right now, God bless po sa ating lahat. Are you ready to receive the Word of God today? Ayan, sobrang kinakabahan ako. Amen. So, sabi nga rito, basahin muna natin yung scripture. Book of John, chapter 6. Ano ba to? Ayan, let me read this verse kasi medyo mahaba po siya. Sabi rito, John 6:60 hanggang 71, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita niyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu ito ang nagbibigay buhay. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba niyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay dyablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli. Amen. So pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Dito sa binasa po natin sa teksto na to, makita natin ang Panginoong Jesus ay isa po siyang sikat na preacher. Kasi nagpapagaling na siya, nagpapakain pa siya. So lalo siyang naging sikat nung mga panahon na yan. Kasi nagpapagaling na, nagpapakain pa. At gustong-gusto ng mga tao yun kasi nagbibigay ng Panginoong Yesus ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Teka, nawala yung pangangailangan. So, makita natin, ay dito sa binasa natin sa 660 hanggang 71, mahaba itong teksto na to kung titingnan natin. Pero, ay atin lang po siyang titingnan ng pinaka-essence nung mensahe na ito. At titingnan natin ano ba yung pinapahiwatig ng ating Panginoong Jesus. Amen? At sabi nga rito ay isa sa pinaka mabigat na suliranin ng buong mundo sa ngayon, di ba? Dahil nakita naman natin sumasabay talaga sa pagbabago ng technology. Kumbaga tumataas yung technology, may AI na, sobrang makabago na siya. At syempre, lumalaganap yung mga fake news. Diba? Nakikita natin, daming mga huwad, peke. Nakita natin yung may mga peking cellphone, peking sapatos, at yung Adidas, di ba? Sobrang daming peke talaga niya. Tapos peking pyesa ng motor, pag gusto mong magtipid, yun na lang ang bibilin mo. So ang daming mga fake siya. At sa sobrang galing ng mga tao, ay hindi mo na tuloy malaman kung ano ba yung totoo at hindi.
Meron na rin mga peking kaibigan. Ayan. Kaibigan mo lang sila pag meron kang pera, pag kilala ka. Pero kapag wala na, hindi ka na nila kilala. At meron ding scam na love. Yan, di ba? Yung scam love na sinasabi, yung naloko sa pag-ibig. Meron ganyan. So, ang dami talaga mga fake news. So, talagang ito ay malaking problema ng buong mundo. At lalong-lalo na ngayon, sa panahon natin, nangyayari, di ba? Ang daming mga naglalabasan ng mga, ano ba yan? Mga nagbabalita, hindi mo na alam kung totoo o hindi na yung mga binabalita nila. Pero alam nyo, meron pang isang talagang mas kailangan o mas malaking problema. Alam niyo kung ano to? Yung paglaganap din ng mga peking alagad ng Diyos. Amen. Kasi yung mga alagad ng Diyos, hindi mo alam kung ano ba yung totoo at hindi. Kasi yung mga peking alagad, ginagawa rin nila yung mga ginagawa ng mga totoong alagad ng Diyos. Kumakanta rin sila ng mga worship song, nagsisimba rin sila, di ba? Tapos, in fact, kasama pa nga natin sila sa ministry. So, hindi mo tuloy malaman kung totoo ba o hindi itong alagad ng Diyos. And sometimes pa nga, tayo rin mismo ay hindi rin natin alam yung sarili natin. Baka mamaya, napapabilang din pala tayo doon sa mga peking alagad na yan. Hindi natin alam. So, in reality pala, doon pala tayo nabibilang. Amen? At sabi ko nga kanina, ang Panginoong Yesus ay sobrang sikat na sikat siya. Makita natin si John 6:2, sinundan siya, napakaraming tao sapagkat nakita nila mga himalang ginawa niya, di ba? Nagpapagaling na siya, nagpapakain pa siya. Remember, dun sa chapter 6, nagpakain siya ng 5,000 na tao. Lalaki lang yan na hindi pa sinama yung babae, tsaka yung mga bata. So, siguro estimate natin mga 20,000 to 40,000 yung mga tao na yan. So, sa pamamagitan lang ng isang basket ng tinapay, 5 yun, kung di ako nagkakamali, then 2 isda. So makita natin, so talaga isa yun sa pinaka-miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay, so makita rin natin, nung nakita rin nila na wala din si Jesus at ang kanyang mga alagad, sumakay yung mga tao. Talagang makita natin, no? Talagang gustong-gusto nilang sumunod kay Lord Jesus at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Mga kapatid, yung chapter 5 and 6, makita natin dito yung mga rejection na naranasan ng ating Panginoong Jesus. Sa Book of John. Chapter 5, makita natin, nagpagaling ang Panginoong Yesus dun sa lalaking matagal nang may sakit. Diba? Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Tinanong siya ng Lord Jesus. Sabi niya, oo, pero wala nga lang tumutulong. Pero ang Panginoong Yesus ay pinagaling siya. Makita natin, ang lalaking ito, pinagaling siya, pero hindi siya interesado sumunod sa ating Panginoong Yesus. Amen? Chapter 6, makita natin ang daming miracles na ginawa ng Lord, yung rejection, and yet yung rejection na yan, hindi niya nakuha dun sa mga, sa mga kaaway niya, kundi rejections comes from mismo dun sa alagad niya, dun sa mga taong sumusunod sa kanya, dun niya nakuha yung rejection na yon. Mga kapatid, yung rejection na sinasabi, ay, yung alagad pala, yung alagad, ano ba to? Yung alagad na sinasabi ay learner, for me po, nag-aaral, estudyante, parang ganun po siya. Yun ang ibig sabihin ng alagad. Tapos tigasunod, sumusunod talaga sila sa ating Panginoong Jesus. At may tanong po ako, kung ang isang tao ba ay nagpakilala siya ng isa siyang mananampalataya, tapos bigla siyang tumalikod, nawawala po ba yung kanyang kaligtasan? Diba? So, mapapatanong tayo ng ganyan eh. O kaya naman may isang tao na nagpakilala na mananampalataya siya, tapos bigla siyang huminto, permanently, nawala kaya yung kanyang kaligtasan? So, kayo na lang po yung sasagot sa question na yan. Amen? So, may mga question po ako dito. Yan. Wag naman po sana dumating yung panahon na ganyan. Nakala mo alagad ka ng Diyos. Pero pag dumating na yung panahon na pupunta ka na kay Lord Jesus, sabi nga rito sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Baka sabihin sa atin ni Lord Jesus, sino ka?
Wag naman sana, di ba? Napaka-sad. And I hope and I pray wala po dito sa ating church. Yung ganyan na dumating yung panahon na gano'n. Kaya nga, di ba yung question natin sa sarili natin na bakit ba tayo nagsisimba? Di ba? Bakit ba tayo pumupunta rito? Pumupunta ba tayo kasi gusto natin ang Lord may ibibigay sa atin? Di ba? Or meron tayong gustong isuko sa Panginoon? May gusto tayong ibigay kay Lord. Kasi parang pagkakilala kasi natin sa Panginoon, parang Lord, gusto ko bigay mo lahat ng gusto ko, yung kailangan ko, hingi ako ng, di ba hingi tayo ng hingi, gusto ko, pero yung isusuko na natin kay Lord yung buhay natin, ayoko. Naalala niyo yung kwento ng lalaking mayaman? Di ba sabi niya, gusto kong sumunod sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sige, gusto mo sumunod sa akin, pagbili mo lahat ng mga ari-arian mo at ipamigay mo yan at sumunod ka sa akin. Anong nangyari? Ayaw nung mayaman kasi hindi niya kaya. Ang ginawa niya, umalis na lang siya. So isa yun sa malungkot na nangyari. Kasi ibig sabihin, hindi niya kayang bitawan yung mga bagay na nagpapaligaya sa kanya na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa mga oras na to, meron bang binubulong ang Panginoon sa atin? Na meron ba tayong hawak-hawak pa rin na hanggang ngayon na ayaw nating bitawan pero pinabibitaw sa atin ng Panginoon? Kayo lang po yung makakasagot niyan. Amen? So, sabi nga, tunay ka bang alagad? Sabi mo nga sa katabi mo, tunay ka bang alagad? O tanong mo sa sarili mo, tunay ka bang alagad? Mga kapatid, kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, kapag inaaral po natin yan, ako po pag nag-aaral ako yan, lagi ko yan, kumbaga, tinatanong ko rin yung sarili ko, Lord, karapat-dapat ba ako? Ano ba yung gusto mong pagawa sa akin? Kasi di ba minsan kasi, pagka nag-share po tayo ng gospel o nagsisermon po kasi tayo, pag nasa upuan po tayo, parang sabi, ay, si Pastora, pinatatamaan ako. Ako yata yung tinutukoy. No. Kasi, ang unang-unang tinatamaan po palagi, yung preacher. Tama? Yung mga nag-aaral, yung mga nagpipreach. Tayo po yung unang-unang tinatamaan. Kaya nga kapag nag-share po tayo ng sermon o nagsisermon po tayo, minsan or madalas naluluha tayo kasi parang iniisip natin, Lord, hindi pa sapat yung kakayanan ko. Lord, hindi pa ako talaga fully. Kumbaga na fully nagtitiwala sa iyo. Sinasabi ko nagtitiwala pero hindi talaga fully. Katulad nung kanta kanina, di ba yung Patterson? Salamat sa buhay ni Sister Gina. Ang ganda ng kanta. Di ba? Set me apart, use me, mold me, fill me, use my life, di ba? Totoo ba yun? Baka mamaya pag sinabi na, sige nga, baka mamaya hindi natin kayang panindigan yon. Diba? So, mga kapatid, tunay ka bang alagad ng Diyos? Anong klase kang alagad? Peke o tunay? Dalawa lang yan. Yung teksto na binasa natin, dalawang pangunahin lang klase ng disciple ang ating aaralin. Although mahaba po siya, pero sabi ko nga kanina, yung pinaka-essence lang ng mensahe ang ating aaralin. The Gospel of John, a hard teaching. So, mabigat na pananalita. Kaya makikita nyo kanina, sa unang verse, mabigat na pananalita ito. Sinong makakatanggap nito? Yun kagad yung question na yan So, ayan. Why do you follow Jesus? Tanong nyo po sa sarili niyo yan. Bakit ko ba sinusundan si Lord Jesus? Sinusundan ko ba siya kasi may gusto ko na ibigay niya sa akin? Kasi naniniwala ako bibigay ni Lord ang lahat ng kailangan ko? O sinusundan ko si Lord Jesus kasi may gusto akong isuko sa Kanya, yung buhay ko, isusuko ko sa Kanya, at siya ang bahala sa akin. So dalawa lang po yan, kayo na pong bahalang sumagot. Men, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta? Sabi nga ni Simon Pedro. Si Simon Pedro, alam natin na talagang, alam niya kung sino si Lord Jesus Saan pa ba tayo pupunta? Siyempre, sa ating Panginoong Yesus lang, no? Kayo po, hindi ko po alam kung saan po tayo pupunta. Amen? So, unang, tingnan natin yung mga katangian ng mga peking alagad. By the way po pala, kaninang question ko, para po sa akin,
Ang tunay na mananampalataya ay hindi po nawawala ang tunay na kaligtasan. Dinidiin ko po yung tunay. Bakit? Kasi kapag tunay kang mananampalataya, nararanasan mo yung tunay na kaligtasan. Kapag hindi ka tunay na mananampalataya, I'm sure hindi mo tunay nararanasan ang kaligtasan. Matthew 6:33, sabi diba, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Pag tinignan natin literal, ay, unahin daw si Lord, lahat ng kanyang kailangan, lahat ng kanyang kautusan, unahin natin siya. Diba? Pag tinignan natin yon, literal, pag tinignan mo siya. Pero pag talagang inaral mo siya, kung ano ibig sabihin nun, malalaman mo na, ay, si Lord pala dapat unang-una sa buhay ko. Siya pala yung, kung talagang tunay akong nananampalataya, tunay akong tumanggap sa Kanya, yung kaligtasan, tunay na tinanggap ko siya sa puso ko, isisik ko siya, hahanapin ko siya. Paano yun? Hahanapin natin, magbabasa tayo ng Bible, tama? Di ba? Makikita natin, mag-aaral tayo. Anyway, ito po yung characteristic ng mga peking alagad. Una-una, ayaw nila yung salita ni Lord. Di ba? Ayaw nila, parang, ay, boring naman yung Bible study, boring naman yung church, wala namang ginagawa sila, hallelujah, praise the Lord lang sila dun. KJ, di ba? So ayaw nila, hindi nila gusto. Di ba? Sabi nga, mabigat na pananalita ito. Sino makakatanggap ito? Sabi agad nila, di ba? Hindi sila nagreklamo kagad sila, hindi sila nagtatanong. This is hard teaching, who can accept it? Kasi, doon sa earlier verse, ang Panginoong Yesus, after talaga niyang magpagaling, nagpakain siya, pinapaliwanag niya, sinesermon niya yung mga tao doon na siya yung tinapay ng buhay, siya yung mas kailangan ng tao, siya yung dapat na uunahin. Hindi yung mga bagay na temporary lang. Kasi po, maaring tayo po, katulad din ng mga taong nandun, na gusto natin na ang Lord laging maghihimala sa buhay natin. Gusto natin, lagi niya tayo pakakainin. Tapos pag hindi niya binigay yung gusto natin, yung prayers natin, magtatampo na tayo kay Lord. Maaring ganun tayo. Kaya etong mga disciples na to, yun nga yung mga peking disciples o alagad, ayaw nila tanggapin. Nagreklamo kaagad sila. Ayaw nila, mabigat na pananalita. Yung alam niyo yung heart, ibig sabihin po niyan sa English, offensive. Defensive, I mean. Diba, hindi dinedepend ka kagad. Katulad ng naalala niyo yung kanilang mga ninuno, diba, instead na 40 days lang, yung paglalakbay nila dun sa promised land, nangyari 40 years. Kasi, reklamo sila ng reklamo. Lagi silang nagre-reklamo, ang dami nilang sinasabi doon. So katulad din ito ng mga alagad. So makita natin, no, sabi ko nga kanina, ang daming sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Sobrang dami talaga, siguro mga 20,000, more than nung mga panahon na yan. Kaya nagsalita sila, mabigat na pananalita ito. So makita natin, no? Kasi sabi ni Lord Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Alam niyo yung mga nakikinig dyan, parang ginagawa nila literal. Parang sinasabi na, teka lang, gagawin niya tayong kanibal ng taong ito. Siya yung sinasabi niya, tinapero siya ng buhay. So, ibig sabihin, kakainin namin siya. Tapos, hindi na kami magugutom pag kinain namin siya. Tapos, yung dugo niya, iinumin namin. Hindi na raw kami mauuhaw kailanman. Ano to? So ano kagad sila doon? At sa kultura nila, sa Hudyo, parang hindi yan katanggap-tanggap. Ayaw nilang tanggapin yan. So ang ginawa nila literal, naalala niyo yung babae, Samaritan woman, first encounter ng Panginoong Yesus. Di ba? Sabi niya yung tubig na yan ang kailangan, na kapag ininom mo yan, hindi ka na mauuhaw. Di ba? Yan o. Anong sabi ng Samaritan woman? Sige, gusto ko po yung tubig na yan. So hindi niya alam na ang Panginoong Hesus kasi matalinghaga po siya. Every time po siyang nagsisermon, nagsishare po siya. Kaya dapat po talaga ay inaaral po natin yan. Kumbaga tinitignan natin maigi, ano ba yung sinasabi ng Lord sa akin dito? Kaya nga kapag ginagamit po tayo ng ating Panginoon, di ba, nagde-devotion tayo, nagsisermon tayo, basahin natin ng ilang beses yung scripture na isi-share natin. Kasi doon makikita natin ano ba yung nais sabihin sa atin ng Panginoong Hesus.
Amen? So, mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap nito? That is the one of the characteristic ng mga peking alagad ng Diyos. So, mga nagpapakilalang Christian, pero in reality, Christian. So, ibig sabihin, ano mas importante sa kanila? Pera, career, masayang relasyon, sa pamilya, lahat ng mga bagay na ino-offer ng sanlibutan. And sabi nga ng Apostol Pablo sa Romans 12:2, do not conform any longer in this pattern of this world. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo, huwag po tayong makisali. Kasi set apart na po tayo, binukod na tayo ng ating Panginoon. Amen? So, kailangan po talaga, or dapat, unahin po natin palagi ang ating Panginoon. Anyway, so yan na. So kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulungan. Siyempre, daming tao yun eh. Dami, nakikita niya, nagbubulungan yung mga tao, ganyan. Ano sinabi ng Lord? Ang Panginoong Jesus straightforward po siya eh. Hindi po siya yung paligoy-ligoy, hindi po siya gumagamit ng mga bulaklak, mga babulaklak na salita. Straightforward. Sabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako. Sa English, did you parang offense. Na-offend ba kayo sa sinabi ko? Sa Tagalog kasi, dahil ba rito ay tatalikuran ninyo ko. So makikita nyo, nire-review kagad sila ng Lord Jesus, ano? Pagdating sa verse 62, gaano pa kaya? Lalo na kung makita nyo, kung umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan, di ba lalo silang hindi maniniwala niya, lalong hindi nila tatanggapin. Kasi, di ba, sabi nga, ang pinangaral namin si Kristo na pinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Ito yung hindi nila talaga gusto ang salita ng ating Panginoon. By the way po pala, yung mga taong nakikinig dyan, noong mga panahon na yon, gusto lang na talaga nila yung tinapay, na, kumbaga gusto lang nila, pakainin lang sila ng Lord Jesus, mabusog lang sila. Pero the moment no nagsesermon na ang Panginoon sa kanila, ayaw na nila. Parang yung reaction na simba tayo ng simba. Di ba? Kasi may gusto tayo. Pero nung nahihinga na tayo, na isuko yung ating mga sarili kay Lord, parang ayaw na natin. Ay, ayoko na, ano pala to? Ayoko ng ganyan. Parang yung lalaking mayaman, ayaw niya. So parang tayo rin, sa sarili rin natin. Katulad nga ng question ko kanina, may bagay ba tayo na hawak-hawak na hanggang ngayon, na pinapahinto na sa iyo ni Lord, ayaw mo pa rin bitawan. Parang sa bahay, pinapapasok mo lang si Lord dun sa kusina, pero sa buong bahay mo, ayaw mo siya. Parang, Lord, diyan ka lang off limits ka dito. So, I hope and I pray wala po sa atin dito sa church. Ayaw nila at hindi nila gusto ang salita ng Lord. Pangalawa, hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Ayaw nilang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga, di ba? Kasi nga hindi nila naintindihan ito. Ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Yung by the way, yung red na salita, si Lord Jesus po yung nagsasalita dyan. So alam ni Jesus buhat pa nung una kung sino ang hindi mananalig sa Kanya. Mga kapatid, alam po ng Lord sa umpisa pa lang kung sino hindi nananalig sa Kanya at alam din niya kung sino yung magkakanulo sa Kanya. Kumbaga, kaya po nating lokohin ang mga tao sa paligid natin. Maging sarili rin natin, kaya natin i-deceive. Pero ang Lord Jesus, hindi po natin siya kayang lokohin. Alam ng Lord kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Lord ano yung agenda mo. Alam niya kung ano yung nasa isip. Ngayong oras na to, alam niya kung ano yung nasa isip niya. Isip natin, ano yung nasa puso natin. Alam ng Lord yan. Amen? So ang Espiritu ang nagbibigay buhay at ito ay hindi magagawa ng laman. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, seek first the kingdom of God. Pag inuna po natin ang Lord sa buhay natin, makikita mo yung pagbabago sa buhay mo. Hindi po siya instant. Kumbaga, dahan-dahan po siya. Amen? Hindi po yan magic.
So, ang Espiritu, ang mga salitang sinabi sa Espiritu at ito ang nagbibigay. Kaya kung napapansin nyo, di ba, na kahit ang dami-dami nating mga problema, dami nating pinagdadaanan, pero yung Espiritu na nasa puso natin, ang ating Panginoong Yesus, nandun pa rin yung kapayapaan na nakikita sa ating mga sarili. Kasi nandun po yung ang Lord Jesus Kumbaga, tunay na tinanggap po natin siya sa ating buhay. Amen? Subalit, sabi nga rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigay ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sabi ko nga kanina, na lagi yan, pag nag-evangelize po tayo, di ba? Lagi natin sinasabi na hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap at sumampalataya. Pero yung totoo hindi yung tumanggap lang siya kasi napilitan lang. Diba? So dapat totoo talaga na tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Hindi lamang yung pakitang tao lang, hindi nakulitan lang, yan. So makikita po yan dapat sa atin na kumbaga kung talagang tunay po tayong nagmamahal, gagawin po natin lahat sa ating Panginoon. Amen? So makita natin, nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati, nabuhat sa langit at nanatili sa Kristo. Makita natin yung mga signs na ang Panginoong Yesus talaga ang sinugo ng ating Panginoong Diyos Ama. Maganda itong Book of John kasi pinapakilala niya si Lord Jesus, pinapakilala niya ang ating Panginoong Diyos Ama, pinapakilala rin ang Holy Spirit. Kaya pag mga baguhan pa tayong Kristiyano, sabi nga nila, unahin natin basahin ng Book of John para hindi po tayo masyadong malilito, di ba? Wag yung kagad sa iba, kagad Old Testament, kaya makikita mo, may question na, bakit kaya lagi galit si Lord? Kaya, di ba? Pero kasi nga galit si Lord sa kasalanan. Unahin natin, kaya nga maganda, unahin na ang Book of John. So makita natin, no, kahit gaano pa kaganda at kabuti ang ino-offer na benepisyo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang salita, wala pa rin interesado. Ayaw pa rin nila. Kumbaga, ayoko niyan. Di ba kasi nga, pag una ka pa lang at hindi mo pa nakilala si Lord talaga na totoo, naboboard ka. Parang waste of time. Di ba? Kaya pinsan parang hirap na hirap ka. Pag yung bang naranasan niyo ba yung meron kayo ini-invite, ang hirap na hirap talaga siya na umaten o hirap na hirap. Kasi yung I don't know, pero parang yung paano pa sasabihin na talagang pagtotoong mahal mo si Lord. Hindi mo naman ginagawa yun dahil kay pastor. Hindi mo naman ginagawa yun dahil kay sister o kay brother. Ginagawa mo yun dahil kay Lord. Amen? So lahat ng ginagawa natin ay para po sa Panginoon. Hindi para i-please yung mga tao sa paligid natin. Okay, so makita natin, verse 64, alam ng Lord sino yung hindi sumasampalataya. Again, mga kapatid, alam ng Lord ang nasa puso natin at hindi natin siya kayang lokohin. And then, hindi sila ipinanganak muli. Naalala niyo si Nicodemo, di ba? Isang gabi pumunta siya kay Lord Jesus. Sabi niya, paano ba yun? Papanganak uli. Paano yan? Matanda na ako. Sabi, papasok ako doon sa ng nanay ko, tapos papanganak. Di ba? Yun parang pagkakaintindi niya. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nun, ipapanganak ka by Holy Spirit. Just yung parang, pag tinanggap mo si Lord Jesus, di ba napansin dito yung tumanggap kay Lord Jesus na nakita niya yung pagbabago sa buhay niyo. Di ba? Dati, chismosa tayo. Ngayon, hindi na tayo chismosa. Ang binabalita na natin yung pag-ibig ng Diyos, paano ka binago. Dati, magagalitin tayo, nababawasan na siya. So, yun yung pinanganak tayo by the Holy Spirit, binabago tayo ng ating Panginoon. Amen? Hindi na ako yung dating Nora. Parang, ay, dati si ate, o kaya dati si Nora, ganyan yan eh. Pero, nagulat sila, uy, yan pa si Nora, bakit? Dati ano yan eh, ganyan, o kaya, di ba, parang sobrang gulat. Ano ba nangyari dyan? Kasi, si Lord Jesus na yung nananahan sa buhay natin. Nagkakasala pa rin tayo kasi nandito pa tayo sa mundo eh. Hindi naman mawawala yun eh. Hindi natin maiiwasan, nagagalit pa rin tayo, naiinis pa rin tayo, di ba? And sometimes nakakapagsinungaling pa rin tayo. But, alam na natin ano yung gagawin natin. Di ba? Hindi katulad noon, hindi pa natin kilala si Lord. Di ba? Yung sarili natin talaga namang,
Kayo na po sasagot nun. Amen? So, ayan yung mga peking alagad. So, maaaring sa una, makakapag-pretend siya, isang taong peking alagad, di ba? Una, sama-sama sa church, kanta-kanta, pretend siya. Alam natin lahat kung sino yung idol niya, si Judas, di ba? At the end, di ba? Alam naman natin, nagkanulo. So, maaaring nagpapakita sila interest sa sumama kay Lord, sumunod. Nagpapakita sila ng interest, mag-Bible study, umaten. Pero darating at darating din sa kanilang buhay na may expose yung totoong kulay. Amen? So, naalala ko tuloy si Judas na from the start, kasama na siya ni Lord Jesus, di ba? Kasi, naniniwala siya na ito si Lord Jesus, tatanggapin, naniniwala siya na magiging hari ito eh. Pero nung nakita niya, kapag tumatagal, hindi pala ito magiging hari, ibang klaseng hari pala sinasabi nito. Di ba makita natin? Pero, yun, nagsimula na siyang manda. Siguro dating yung panahon, pag-aaralan din natin yung, isa rin yan sa gusto kong pag-aralan, yung buhay ni Judas. Amen? So, darating sa kanilang buhay, sa ating buhay, na may expose din yung totoong kulay, yung totoong nilalaman ng ating, kasi hindi naman tayo habang panahon makakapag-pretend eh. So, hindi sila nananatili kay Kristo. So, kanina, ano ba yung mga peking alagad? Ayaw nila ang salita ng Lord, hindi nila gusto, hindi sila sumasampalataya, ano pa? Hindi sila ipinanganak muli, and then, hindi sila nananatili kay Kristo. Ayaw nila. Kumbaga, gusto lang nila, hingi lang ng hingi. Pero kapag hindi na binigay, wala na. Parang sa tao lang yan, di ba? Pagtulong ka ng tulong, tapos dumating yung panahon na hindi ka nakatulong, masama ka na agad. Samantalang noon, tulong ka ng tulong. Pero isang beses ka lang na hindi nakatulong, masama ka na agad. So parang ganito rin yan. Ang Panginoong Yesus, kumbaga nakikita lang nila yung magaganda na gusto nila, pakainin lang sila, bubusugin sila. Pero pag may problema na, ayaw na nila. Hindi na sila manatili, ayaw na namin, iwanan na natin. Kasi makita natin, no? Yan, no? As a result. Pag sinabing as a result, yun yung resulta. Anong nangyari? Mula noon, marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So parang ganito yan na, hindi naman pala ito yung gusto naming Diyos. Hindi pala ito magiging hari. Ayaw na namin. Kaya nakita nyo, unti-unti nag-aalisan ni sila from 40,000, 20,000, 10,000, hanggang sa naging 12 na lang. Kaya nangyari, no? Yun pala. Ito yung kanina, no? Anong nangyari? Tinanong sila ng Lord Jesus, kayo ba, gusto nyo rin bang umalis? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba gusto mo rin bang umalis? Ayan. Balik tayo dito. Ulitin ko lang yung mga characteristic ng mga peking alagad. Unang-una, hindi nila gusto ang salita ng Lord. Hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Hindi sila, napaka-importante ito hindi sila ipinanganak muli. Hindi sila nanatili kay Kristo. Amen? Tandaan natin, di ba? Kapag tayo po'y tumanggap talaga sa Panginoon, wala na po yung dati, the old has gone, the new has come. Wala na yung dati. Tayo na to, yung bago na tayo. Ito naman ang mga karakteristik naman ng mga tunay, yung mga totoong alagad ng Diyos. Ayan, so, unang muna tinanong ng Lord Jesus yung 12. Ayan. Mga kapatid, can you feel the sadness doon sa pananalita ng ating Panginoong Jesus? Di ba lungkot na lungkot siya? Kabiri po ni Pastor Wendell kapag halimbawa dito sa church natin, kapag halimbawa may mga kapatid tayo na hindi umalis na o kaya hindi nalulungkot din po kami. Kaya ganun din kasi nakita rin ang Panginoong Hesus din nakita rin natin yung kalungkutan na naramdaman niya nung nakita niya ng isa-isa na nag-aalisan ang mga tao. Nung sinabi na niya na ito yung totoong kailangan nyo sa buhay, ang tinapay ng buhay, ako yung kailangan nyo, hindi yung mga temporary lang. Na kailangan isuko nyo yung inyong mga buhay sa Panginoon.
ay ayaw na nila. So, tinanong ng Lord Jesus, kayo ba ay gusto nyo rin bang umalis? So, bakit natin? Ito yung maganda, positive. Mahal nila ang salita ni Kristo. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon. So, alam ni Simon Pedro, kanino pa kami pupunta? Siyempre sa iyo, Lord Jesus. Kasi nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Alam ni Simon Pedro, kumbaga tayo rin, di ba? Alam natin na nasan tayo pupunta? Siyempre sa Lord Jesus. Kaya pag tinatanong natin sa sarili natin, kayo ba pag tinanong, sino ba si Jesus sa buhay mo? Para kami, sa mga bata, sa kids ministry, sino si Jesus? Siya ang daan, katotohanan, di ba? Tayo pa pag tinanong, sino si Jesus? Baka sabihin, sino ba si Jesus sa buhay ko? Sino ba siya? Baka may hindi natin alam. Diba? Tandaan natin, siya po yung daan, siya yung katotohanan, siya po yung ilaw. Wala pong religion na makakapagligtas po sa atin. Walang religion na makakapagpabago sa buhay mo, kundi yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Kasi napaka-importante na magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Hindi po yung salita lang po tayo ng salita, pero hindi po nakikita sa gawa natin. Maganda po talaga na yung relasyon. Amen? So, kapatid, sapat na ba sa iyo ang Diyos at ang kanyang salita para manatiling masaya sa buhay pananampalataya? Kayo po mga kasagot niyan. Sapat na ba sa akin ang Diyos at ang kanyang mga salita para manatili tayong masaya sa buhay pananampalataya? Mananatili ba tayong magtitiwala kay Lord sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin? O baka naman nagtitiwala ako kay Lord, pero Lord hindi po fully. Kumbaga hindi 100%, 80% lang. Kasi baka mamaya hindi mo bigay yung iba sa akin. Di ba? So dapat fully talaga tayong nagtitiwala kay Lord. At mga kapatid, kung may mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, lagi lang po natin tandaan na sa bawat nangyayari sa buhay natin, meron pong dahilan. Meron pong gustong pinapagawa sa iyo si Lord. Meron pong siyang gustong ipaunawa sa iyo. Amen? So, ang karakteristik ng totoong ang totoong alagad ng Diyos, mahal niya ang salita ng Lord, sumasampalataya siya kay Kristo. Amen? So, we have believed, sabi ni Peter, believe and have come to know, believe and know that you are the Holy One of God. Naniniwala kami at natitiyak, so sure na sure siya, na kayo yung banal na mula sa Diyos. Tayo ba'y naniniwala at nakakatiyak ba tayo ng Panginoong Hesus yung talagang banal na mula sa Diyos? Amen. Baka naman nagdududa tayo. Wag po sana. Amen? So, nananatili tayo kay Kristo. Last verse, sabi ko nga sa inyo kanina, kahit sobrang haba nitong mensahe na to, yung pinaka-essence lang yung ating titingnan. Sabihin natin, no? Sabi ng Lord Jesus, hindi ba't ako yung humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? So, makita natin yung 12 na nga silang natira. Tapos yung isa pa doon, magkakanulo pa sa kanya. Nagsaklap naman, di ba? So, di ba? So, makita natin, na alam ng Lord kung sino yung magkakanulo. Ang tinutukoy niya rito ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya'y kabilang sa 12 ay nagkakanulo sa kanya. So alam ng Lord kung sino yan. Di ba nakita natin kasakasama? Parang sa church din natin, kasakasama mo siya palagi sa church. Bakit ka pa nandito pa rin? Ano pa ginagawa mo rito? Ano pa yung ano mo? Di ba? Tapos bandang huli. Kaya nga di ba kaya nga nung inaaral ko to, tinatanong, sabi ko, Lord, wag naman wag ako yung maging Judas, di ba? Ano natin sarili natin eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kapag ka nag-ano ng salita ng Lord, baka tinatatamaan ako ni Pastora, hindi. Kasi yung unang-unang tinatamaan po talaga rito yung preacher. Kaya siguraduhin natin sa sarili natin na hindi po tayo yan. Amen? Siguraduhin natin na tayo po ay nabibilang sa tunay na alagad ng Diyos. Ayaw naman natin dumating yung panahon na kakatok tayo doon, tatawag tayo kay Lord, Panginoon, Panginoon. Tapos sasabihin sa atin ng Lord, who you? Sino ka?
Akala mo alagad ka, akala mo tunay na alagad ka. Yung pala hindi. Hindi ka pala kilala ni Lord. Di ba? So, dapat nandyan yung ating karakteristik na makita na mahal natin ang salita ng Diyos. Mananatili tayo sa Kanya kahit na anong mangyari. Sumasampalataya tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, makita natin, no? Si Judas, nung nalaman niya na nakatulan pang matay si Jesus, nagsisi siya. Sinauli niya yung 30 pirasong pilak pagkatapos na nagpakamatay na siya. Pero nangyari na, tapos na eh. Wala na, hindi na may babalik. So ginawa niya, yan na rin niya yung sarili niya. Makita natin yung mga apostol din, nung namatay din sila. Marami silang mga pinagdaanan na hirap. At si Pedro, 3 beses niyang dininay ang Lord Jesus. Kaya nung namatay siya, sabi niya ayaw niyang katulad ng ipako siya sa krus, kundi patiwari kasi hindi nga siya karapat-dapat. Tapos sa Apostle 1, yan nga siya yung nagsulat nitong Book of John. Makita natin ay pinakuluan siya sa isang kumukulong langis pero hindi siya tumalikod. So kahit na anong nangyari, hindi pa rin siya tumalikod. Nagpatuloy pa rin siya sa ating Panginoon. Si Santiago, makita na ang dami, kung makikita ang lungkot ng mga nangyari sa mga disipulo ng ating mga alagad ng ating Panginoon. Pero, nanatili po sila sa ating Panginoon. Hindi sila perfect gaya natin, pero sa biyaya ng Panginoon, nananatili sila sa pananampalataya at hanggang dulo. Kasi baka mamaya sa umpisa lang tayo magaling, sa umpisa lang tayo interesado, pero pagdating na sa kalagitnaan, ayaw na natin magpatuloy. Kasi nahihirapan na tayo. Pag meron ng gustong ibigay, ayaw na nating isuko. Diba? So wag po tayo, sana tayong gano'n. Magpatuloy lamang po tayo kahit na ano po ang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, anong klase kang alagad? Kagaya ka ba ng mga peking alagad? O ikaw ba ay tunay na mananampalataya? Kailangan, may mga tools po tayong gagawin, no? Self-examination. Napaka-importante nito. Examinin natin ang ating mga sarili. Kaya nga laging sinasabi ng Lord sa atin, guard your heart. Lagi yung puso natin, i-guard natin yan. Tingnan natin, tanungin natin ating mga sarili. And lagi sinasabi rin ng Lord sa atin, tayo ay maging humble. Lagi tayong yung milit. Kasi minsan kasi yung pag sobrang galing na sa sarili mo, yung feeling mo sobrang galing ka na, nagiging hambog na tayo. Dapat manatili tayong humble. So, if you realize na ikaw ay tunay na mananampalataya, praise the Lord, keep on. Ipakita mo sa buhay na ikaw nga ay tunay hanggang wakas. Sabi nga ni Apostle Pablo, kung hindi ako nagkakamali, lagi po natin suriin ang ating mga sarili. Amen? Examine po natin yan. Huwag tayong madaling humatol. Binigyan tayo ng Lord ng discernment. Kasi sometimes kasi madali tayong humatol sa mga kapatid natin eh. Lalong-lalo na yung mga dumadaan sa lowest point ng kanilang mga buhay. Lalo na kapag nakita na, ay, bakit kaya siya ganyan? Ang dami niyang sakit, siguro makasalanan yan. Diba? Minsan ganun tayo. O kaya minsan may mga kapatid tayo na tumalikod, ay, tumalikod siya dati, kasama ko yan. Kasabay ko pa nga yung nag-baptize eh. Siguro hindi na yan ligtas. Yeah, so huwag tayong madaling humatol. Patuloy lang po tayong manampalataya. Patuloy lang tayong ipag-pray sila. Amen? Kasi malaki pong nagagawa ang prayers. Kaya nga pray without ceasing. Manalangin na walang humpay. At napaka-important. Laging pinapalala sa atin yan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. At huwag po tayong humatol. So, ang mga tools, self-examination, magkaroon tayo ng discernment, magkaroon tayong discernment. Huwag po tayong basta-basta humahatol sa mga kapatid natin. At magtiyaga po tayo sa pananampalataya. Ang malinaw na marka ng tunay ng pananampalataya ay hanggang wakas manampalataya po tayo kahit na ano po ang nangyayari sa ating mga buhay. Amen? At sabi nga, ulitin ko ulit, para mapaka-importante po kasi paulit-ulit. Kasi pagka paulit-ulit, hindi po natin yan makakalimutan. Self-examination, pagsusuri sa sarili, discernment, pangunawa, preserve in the faith, magtiyaga sa pananampalataya.
So madadapa tayo, magkakamali tayo, magkakasala tayo, pero hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Mga kapatid, ayan, hindi ko lang babasa. Natitya ko, mabuting gawaing pinagmulas ko sa inyo ay Diyos ang kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Amen? So, ano lang tayo, focus lang. Focus lang mga kapatid. Nangihina tayo sometimes, pero focus lang po tayo. Ayan. So, regular meditation, word of prayer, regular participation sa church service, church discipline, napaka-importante disiplina tayo sa ating mga sarili, and observance of the Lord's table. Lord's table po, mga kapatid, alam nyo ba yung Lord's table na yan, sagrado po yan. Dapat po, andyan yung ating paggalang. Kasi yan po yung tinapay, yan yung katawan, dugo ng ating Panginoong Yesus. Igalang po natin yan. Amen? Ang tunay na alagad ay patuloy na sumusunod. Amen? Ulitin ko ulit, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Remember, hindi yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya napaka-importante na kung ginagawa ba natin, kalooban ba ng Diyos. Amen? Sabi nga, ayaw naman natin dumating yan, di ba? Sabi sa atin ng Lord, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Amen? So, wag po sana na dumating ganyan. At kaya tayo po dapat maging tunay na alagad ng ating Panginoon. Huwag kayong matakot. Ito pala, huwag din po tayong panghinaan kung ba, konti lang tayo. Kasi minsan kahit isa-isang church, kahit na sobrang laki ng church, sobrang dami ng mga nagsisimba doon, pero hindi nyo alam kung konti lang talaga yung sumusunod. Kaya nga sabi nga dyan sa Luke 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan. Sabi ng munting kawan, kakaunti. Di ba? Kakaunti lang yung sumusunod sapagkat kinalulugod ng inyong Ama na naibigay sa inyo ang kaharian. Kaya kumbaga, hindi importante yung quantity. Importante po yung quality. Parang sa damit. Di ba? Maganda yung mga branded talaga na yung talagang kasi mamahalin, matibay, kahit ilang taon mo nang suot-suot, andyan pa rin siya, hindi kumukupas. Kasi naman yung mumurahin siya, pero madali siyang masira. So ganun din tayo sa bilang alagad ng Diyos. Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong malungkot kapag kukunti lang po tayo. Nakikita ng Lord kung tayo totoo or hindi. Amen? So, ibig din ba niyong umalis? Kayo na po sasagot niyan. At kanino pa tayo pupunta? Alam natin ang lahat kung kanino pa tayo pupunta. Amen? So, sabi nga sa 1 John 1:11, mga minamahal, huwag kayong tumulat. Kumaga, huwag mong tularan ang masamang halimbawang ito. Ang tularan nyo ay mabuti sapagkat, tandaan natin ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaya alam nyo na sa sarili nyo, kapag gumagawa kayo ng mabuti, anak ng Diyos, at gumagawa ng masama, alam nyo na kung ano yon. Amen? So, bago muna ako magwakas, meron akong question sa inyo. Alam niyo yung kantang Leron-Leron Sinta? Leron-Leron Sinta, buko. Alam niyo yun, di ba? May question ako doon. Ano ang pinakamasakit nangyari? Nabali ang sanga? Nahulog sa puno? O humanap ng iba? Kayo na pong sumagot nun. Ano yung pinakamasakit na nangyari? So, ganyan din po ang ating nararamdaman ng Lord sa atin. Amen? So, tayo po tumayo at samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Diyos, sa